Hello mga amigo, mga amiga. Guwapo, guwapa dyan. Amiga, amigo, amiga, amigo. Salamat Panginoon sa mensaheng ito at syempre sa aking Holy Spirit. Ito ibabasahin ko sa inyo yung sa Zacarias 12. Kanina verse lang kasi yun. Ito babasahin ko din ito. Ang pagliligtas na gagawin sa Jerusalem, ito ang ipinapasabi ni Yahweh sa Israel ng Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbibigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang malaking sisidlang puno ng alak upang ang sinumang maghangad lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang paglusob sa Jerusalem ay paglusob na rin sa buong Juda. Sa araw na yaon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem, ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Juda na ang lakas ng Israel ay buhat kay Yahweh na kanilang Diyos. Sa araw na ngayon na yaon, ang Juda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipunin niya ang mga bansa sa paligid, samantalang ang mga taga-Jerusalem ay hindi maaano. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Juda upang ang karangalan ng angkan ni David at ang mga taga-Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Juda. Sa araw na yaon, palalakasin ko ang mga taga-Jerusalem upang maging tulad ni David, pati yaong mahihina. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihan, tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nangunguna sa kanila. At sa araw na yaon, mawawasak ang alinmang bansang mga ngahas sumakop sa Jerusalem. Ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, pagtingin nila sa kanilang sinibat ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sa araw na yaon, ang iyakan sa Jerusalem ay matutulad sa nangyari noon sa Hadad Rimon sa kapatagan ng Megido. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ng kababaihan. Doon ang lahi ni Nathan, pati ng sambahayanan doon. At ang lahi ni Levi, pati ng kababaihan doon. Ang lahi ni Simi, pati ng kababaihan doon. At ang iba pang lahi, pati ng kanilang kababaihan. Sinabi pa ni Yahweh, sa panahong yaon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambahayan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Alisin ko sa lupain ang lahat ng Diyos-Diyusan at mapapawi sila sa alaala habang panahon. Alisin ko na rin ang mga bulaang propeta at masasamang espiritu. Sakali mang may lumitaw na bulaang propeta, sasabihin ng kanyang mga magulang na hindi siya dapat mabuhay pagkat ginagamit pa niya sa kasinungalingan ang pangalan ni Yahweh. At ang mga magulang niya mismo ang papatay sa kanya sa sandaling siya'y magpahayag. Sa araw ngang yaon, wala nang magmamalaking siya ay propeta, wala nang magdadamit propeta ni magkukunwaring propeta. Bagkus sasabihin nilang sila'y mga hamak na magbubukid lamang sa pool sa kabataan. Kung may magtanong sa kanila tungkol sa mga pilat niya sa likod, sasabihin niyang yaon ay likha ng mga nagmamahal sa kanya. Amen po. Yun na pang
binasa ko. Meron pa. Ito pala, may karugtong pa. May karugtong pa. Ang pagpatay sa pastol ni Yahweh. Ito ang sinasabi ni Yahweh, tabak, kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. Papatayin mo siya upang mangalat ang mga tupa. Lilipunin ko naman pati maliliit. Malilipol ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain. 1/3 bahagi lamang ang matitira. Ang mga ito'y pararaan ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ako ang kanilang Diyos. Yun po. 12 and 13. Binasa ko kasi magkaano sila. Yun po ang binigay sa akin ngayon. At sana napakinggan nyo mga migo-miga. Salamat sa inyo. At syempre, sa mga gwapo-gwapo. At syempre sa Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. At ito yung binasa ko ngayon. Nasa Zacarias 12:13. 12 and 13 ang binasa ko. Salamat po. God bless everyone. At sana ipagpalain tayo lagi ng Panginoon. At gabayan tayo lagi at magkaroon tayo ng kapayapaan. God bless everyone.